Isa namang genuine love and acceptance ng isang magulang sa kanyang anak. Pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. En grande, fun at memorable. Yan ang ilan sa dapat na taglay ng 7th birthday celebration ng isang bata. Dahil ito ay ang edad na nakaka-encounter sila ng napakaraming milestone. Kaya naman lalo itong binonggahan ng mga magulang ng isang proud LGBT kid na si RK Mapile dahil sa kanyang kakaibang 7th birthday kung saan nagningning ang kanyang ganda at siya ay mala prinsesa, suot ang kanyang violet gown. Ito ay isang patunay na ang acceptance at pagmamahal ng magulang ay isang magandang regalong hindi kailanman mapapantayan na kahit na anong material na bagay. Kung kaya't kilalanin na natin ng LGBT kid na si RK Mapile, gayon din ang kanyang proud parents dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas! At kaugnay niyan, makakasama po natin ngayong umaga si RK Mapile or si Chloe. At kasama po ang kanyang mami na si Krishna Mapile. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning din. And happy Pride Month. Happy diba? Pride! Happy Yes! Pride! Ano ulit, Chloe? Happy Pride! Batian tayo sa Say Happy happy Pride! Pride. Ayan. Ang love ng smile niya, no, ni Chloe. Nakakatuwa, no? Huy, nagkaroon recently ng online video viral. Oo, Of yung course, kung birthday saan na yung 7th celebration. birthday last February. Kwentuhan niyo kami about the preparation. Oo. Paano ka nag-prepare dito also emotionally for your kid? Nung birthday niya, siya talaga yung nag-ano nun. Siya yung Nag-isip ng Yes. concept. Wow. Sabi kasi namin sa Japan na lang kami Okay. Japan na lang kami mag-birthday niya. Sabi niya, "Mami, gusto ko ng party." Wow. So, ako naman hanap ako ng ng event coordinator. Tapos nakahanap na ako, pero yung team is kulay blue. Tapos pinakita na namin sa kanya, ayaw niya. Okay. Gusto daw niya pink. Pink. Okay. Sabi muna siya sa daddy niya. So yung daddy niya, parang, kung yun yung gusto ng bata, doon niya nakikita yung personality niya, edi go. Wala naman tayong I paki love sa... it. Oo. Wala tayong paki sa sasabihin ng ibang Oo, tao. oo. Ayun, siya pumili. Anong gusto mong gown? Tapos design pa siya, kasi nagdo-drawing siya gumawa pa siya ng gown niya. Kaya lang hindi nasunod. Kasi Siya nag-design. hindi nga At an nasunod. early age, Okay. Kasi mali yung nagawa nung nagtatahi. Okay, okay. Pero okay naman sa kanya. Gusto niya kasi purple and pink. Okay. Kaya, happy ka ba sa birthday Chloe, mo? kamusta yung birthday mo? Anong naramdaman mo na ganun yung naging party mo? At kamusta yung mga bisita? Paano? Tell us what happened during your 7th birthday. Kwento mo yung birthday mo. Oh, ang ganda nga nung enjoyed. entrance niya eh. You Ay. enjoyed it. Nag-enjoy naman siya. Pero of course, 7th birthday ito ni Chloe. But siyempre, naging mahaba itong journey niyo bago itong nangyari, itong 7th birthday. Tell us kung paano ninyo nalaman or paano sinabi sa inyo ni Chloe, paano naging pagtanggap ninyo, kwentuhan mo kami ng naging Hindi niya sinabi na kasi sabi nga, may mga comment nga doon sabi, hindi pa nila alam yung bakla, ganun. Comment doon sa video. Parang, hindi naman talaga nila alam yon yung salitang bakla. Pero nararamdaman kasi nila, alam nila kung ano yung nararamdaman nila. So parang para sa akin, hindi niya sinasabi na, "Mami, gay ako, Mami, gusto ko maging girl." Makikita mo na lang yon sa mga gusto niya Okay. Tapos ako naman, hindi siya big deal. Parang kasi iniisip ko, baka kasi mahilig siya mag-model Gusto niya yung mga fashion, ganyan. So sabi ko, yung mga nasa ibang bansa ngayon, mga nagmo-model, parang kahit naman mukhang pambabae sinusuot naman nila, di ba? Wala naman yan sa So sabi ko, Gender neutral. Oo, sabi ko baka cross-dresser lang siya, ganyan. Dahil nga gusto niya mag-model. Pero sinabi niya nung kinder, kasi nga tinatanong ko na siya, kasi nga syempre inaasar na siya. Pag inaasar kasi siya, ako yung nasasaktan, di ba? Of course, oo. Ako yung iiyak doon sa sa CR. Parang syempre yun niya makikita. Tapos sabi niya, sabi ko, ka ba? Boy ka ba or girl? Tinanong din siya ng daddy niya. Boy daw siya. Pero gusto daw niya maging girl. So, sabi ko, dun siya confident siya sa ganong sitwasyon. Kaya naman niyang i-handle pag sinabihan siya ng bakla. Edi, go lang. Wala kang nakikitang masama dun.
Ako, number one, no, as a member of LGBTQIA+ community, bata pa lang ako, alam ko na. Kaya ramdam ko sa batang to, nag-iisip yan, alam niya na yan. Hindi yan, kumbaga, those comments that you're gonna be receiving online, ikaw, kamusta? How do you handle yung criticisms nila? Nung in-upload ko siya, in-upload ko na siya dati, di naman siya nag-viral eh. Kasi parang wala lang, gusto ko lang siyang i-upload. Tapos nung may nakita ako sa online na ganun din yung video niya, birthday ng anak niya. Sabi ko, upload ko nga ulit yung video niya. Ang pinakaiba lang, syempre sila straight, eto ano. Tapos bigla na lang, nag-viral siya. Sabi ko ganun. Tapos magaganda yung comments, so parang, nakakaiyak yung mga comment nila, proud sila, ganyan. Tapos nung bandang huli na, puro below the belt na yung mga comment. Tapos sabi ko, nung una, ay, masaya kasi may basher na. Sabi ko, ay, famous ka na kasi may basher ka na. Parang ganun, excited pa nga ako eh. Kaya lang nung dumadami na sila, hala, ano pala, bigat pala sa ano. Yes, di ka makatulog. Akala ko normal lang ako, pero hindi na pala ako nakakain. Biglang nangayayat ako, lumuwag yung pants ko, ganyan. Sabi ko, ay, naapektuhan na pala ako, hindi na ako makakain. Si Daddy, kumusta? Paano niya tinanggap yung mga comments? Siya wala eh. Kasi siya, parang, wala siyang pakisasabi ng ibang tao. Lagi nga yung sinasabi na hindi tayo nabubuhay para sa ibang tao. So, tayo yung magdidesisyon para sa sarili natin, tayo magdidesisyon para sa anak natin. So, wala siyang hindi siya naapektuhan. Siyempre, sa mundong patriarchal, na kung saan head ng family ang lalaki. Kung minsan, parang sinasabi nila dapat lalaki ang anak mo na lalaki. Pero paano yung naging pagtanggap ni Daddy sa kanya? Isa rin yun, kaya hindi rin siya sobrang, siguro sinasabi niya, di siya naapektuhan kasi kailangan siya yung pinakamatigas kasi sa kanya rin kami kumakapit, di ba? Pero, nakikita niya kasi na dun masaya si Chloe, so parang iniisip talaga yung sasabihin ng iba. Basta lagi lang niya tatanungin si Chloe, happy ka ba? Sigurado ka ba? Ito yung gusto mo. Oo daw. Pinapili siya maraming beses. Pupunta tayo ng Japan, Disney, dito ka magbe-birthday, ito yung mga pupuntahan natin. Pinakita pa yung mga pictures. Hindi talaga eh. Gusto niya talaga yung party. Tapos gusto niya kurumi. Ayun yung kurumi niyang Nakakatuwa, Yes! Yung ganitong talagang fully accepted. Hindi tolerance, acceptance talaga. Totoo, Ano yung mensahe mo dun sa mga ibang magulang siguro in the same situation, na how can they fully accept and also, syempre, ano yung gusto mong sabihin din sa kanila? Para sa akin, based on my experience kasi hindi paral sa lahat kasi din yung ganun eh. Kasi magkakaiba tayo ng parenting, ganyan. Pero based on my experience, yakapin nyo lang kung ano yung pagkatao ng anak nyo. Tanggapin nyo. Kasi kahit sabihin mo na, na lalaki ka, dapat ito yung suot mo. Parang, ito yung tama eh, kaya hindi natin gagawin yan, ito yung tama, dito tayo sa tama. Pero kaya mo yung ginagawa kasi iniisip mo na masasabi ng ibang tao eh. So, wag mo isipin yung sasabihin ng ibang tao. Isipin mo, kasi hindi ka magiging masaya. Ikaw, magiging masaya ka, nagawa mo yung tama, pero yung bata ba, naging masaya ba siya? Hindi. Ang mangyayari sa kanya, dahil nga, hindi niya nga alam yung salitang gay or bakla, pero alam niya yung nararamdaman niya. So, kapag kinokontra mo siya doon, ang feeling niya, may mali sa akin, parang may problema sa akin kasi bakit ayaw ng magulang ko ng ganito. Tapos, pero pag tinanggap mo sila, confident sila, grabe. Ang gandang pakinggan ng mga gantong story, lalo na ngayong Pride Month. Gusto ko tanungin si RK. RK, anong message mo sa parents mo na syempre ikaw talagang tinanggap bilang isang member natin? Kwentuhan mo. Anong message mo sa kanila? Anong sabi mo? Kay daddy, kay mami, na binigyan ka ng ganong birthday. For being my mom and my dad. Ha? Again? Being my mom and my dad, I thank you. Thank you daw. Salamat. Ayan. Well, thank you so much for sharing your story dito sa Rise and Shine Pilipinas. At sa'yo, Mommy Krisha, daddy niya, bilib ako sa inyo. Talagang Thank you so inspirasyon kayo sa marami. At Chloe, sabi nga dun sa mga comments, magiging successful itong batang ito. Sure yan. Yung mga comment na Yun na lang nakita yung ko dun sa sa mga TikTok, basher, pinaka-maigaganti niya sa mga Thank bashers. you. Thank you very much and happy Pride again. Salamat po, Ma'am Krisha and Thank you, Arthur. Dad. Thank you so much.